Kumusta kaibigan? Mag-usap tayo ngayon tungkol sa toenail fungus. Oo. Alam mo ba marami ang maganito? Oo nga eh. Hindi lang siya nakakahiya pero pwede rin itong maging tanda na may problema sa ating katawan. Parang sibuyas may iba't ibang layer. Kaya yan susuriin din ng isang video ni Dr. Eric Berg DC sa YouTube, Phone. Ang title, The Fastest Way to Get Rid of Toenail Fungus. Excited na ako sa mga matututunan natin. Ako rin, oo. Tama ka, hindi lang ito basta pangitingnan. Oo, ay kailan natin alamin kung bakit ito tumutubo. Dati akala ko yung basta problema lang sa kuko. Pero nakakagulat pala na pwede may mas malalim pa itong dahilan. Tama ka nga, madalas hindi nag-work yung mga gamot na malabas lang. Kasi yung fungus nakakapasok sa loob ng kuko. Talaga. Para siya nagtatago sa protein ng kuko. Kaya pala, para mas malala pa sa kalaban sa tago-taguan nagtatago pa sa loob. Ulat ang tawag sa fungus na ito ay T. rubrum. Tirubrom. Matalino itong taho. Mabagal lang siyang lumaki kaya hindi agad mapansin ng ating immune system. Immune system. Parang ninja tahimik lang. Teka, ano ba yung immune system? Isipin mo na lang na parang sundalo ang immune system natin. Okay. Sila ang lumalaban sa mga masasamang elemento na pumapasok sa katawan natin tulad ng bacteria, virus, at pati na rin itong fungus. Gets ko na siya, Tito Itomte. Huwag hindi siya agad nakikita ng mga sundalo natin. Exacto. Hindi lang yan kaya pa niyang pigilan yung mga T-cells natin. B-cells, ano naman yan? And T-cells sila yung special forces ng immune system natin. Sila yung mas malakas at mas matalino lumaban sa mga kalaban. So yung T, rubrum kaya niyang pahinayin yung special forces natin. Grabe naman ang galing ng kalaban. Oo, kaya mahirap talunin itong toenail fungus. May isa pa siyang technique. Kaya niyang mag-dormant. Parang natutulog na ilang taon. Tapos bigla na lang gigising ulit. Parang yung mga oso na naka-hibernate, natutulog sila kapag taglaming tapos gigising kapag kakinit na. Parang ganun na nga naalala ko, tuling kwento ng kapitbahay namin. May mga halaman sila sa garden, nakaalanihatan, nagkasanalanta na ng mga dahon. Pero nung umulan ng malakas, biglang nabuhay ulit. Wow, ang galing naman tamarang magic. Parang ganun din yung fungus kahit na natin wala, na pwede pa pala siyang bumalik, kaya kailangan talagang maging maingat. Kailangan nating malaman kung ano yung mga bagay na nagpapagising sa kanya para maiwasan natin. Oo ano, parang alarm clock yung mga nag-trigger sa kanya para magising. Una, syempre kapag may ng immune system natin, katulad ng sinabi ko kanina, parang sundalo ang immune system natin kapag may na mga sundalo natin, madaling makapasok ang mga kalaban. Parang yung mga pader ng Kastilyo, kapag may na yung pader, madaling makapasok yung makapalaban. Makalaway may nitap mahalunging bilin natin makalumigmig na environment. Yung fungus gusto niya yung basa parang mushroom, mas mabilis silang tumubo sa ganung lugar. Kaya pala madalas sa paa tumutubo yung toenail fungus kasi palagi siyang nakasuot ng sapatos kaya mainit pawisin. Ito pangatlo, yung pagbabago ng pH level, yung fungus, mas gusto niya yung alkaline environment, pH, pero yung malat natin, natural na acidic. pH level, ano yung? Isipin mo na lang nga, parang timbangan. Hindi ko na acidic. Hindi, parang. So, yung alkaline, parang sabon ng balat natin, natural na acidic, kaya di masyadong kumutubo yung fungus. Gets ko na. So kapag naging alkaline ang balat natin, mas madaling tumubo yung fungus. Nagkama at panghuli yung stress. Alam mo ba kapag stress tayo, pumababa yung resistensya natin kaya mas madali tayong magkasakit. Parang yung mga laman kapag hindi sila dinidiligin at tinalakan, nilalanta sila ganun din ba sa tao? Oo, parang ganun na nga. Kaya importante na alaga natin ang sarili natin, kumain ng masusustansyang pagkain na pag-exercise at magpahinga ng sapat. Sa video ni Dr. Berg, nabasa ko na imayan natin na paranda para malabahanin yung toenail fungus gamit ang vitamin D3. Bakit kaya nakakatulong ang vitamin D? Kasi ang vitamin D mahalaga para sa ating immune system, parang pagkain ng mga sundalo natin kapag malakas sa mga sundalo natin, mas kaya nilang labanan yung kalaban tulad nitong fungus. Parang yung mga superhero, kailangan nilang kumain para magkalakas at makalaban ng mga kontrabida. Tama, at alam mo ba itong tea? Kuhiban. Rubrum, pinipigilan palalo yung vitamin D receptors natin para hindi tayo makasipsip ng vitamin D. Ang daya naman parang nilalagyan niya ng takip yung bibig natin para hindi tayo makakain. Ganyan siya katuso, kaya importante na uminom tayo ng vitamin D supplement. Gana karaming vitamin D kang kailangan natin. Ang gasmida siya ni Dr. Borg at least 25,000 IU per day. Pero siyempre, mas maganda kung magpa-check up muna tayo sa doctor para malaman yung tamang dosage para sa atin. Ang taas naman pala, baka magkasakit ako sa sobrang vitamin D. Hindi naman basta sundin natin yung tamang dosage na i-reseta ng doktor. At tandaan natin, natural lang namang vitamin D, galing siya sa araw. Kapag nagbababa tayo sa araw, nakakuha tayo ng vitamin D, parang libreng vitamins. Tama, pero siyempre hindi naman tayo pwede magbabat sa araw buong araw, kaya maganda na rin namin supplement tayo. Tukot sa vitamin D, rin iba, pa bang tips si Dr. Berg para nabanan ng toenail fungus? Kuha naman may topical treatments na pwede natin gamitin tulad ng zinc pyrithione. Zinc pyrithione. Ito, isang uri ng zinc na may antifungal properties. Antifungal ibig sabihin nakakalaban sa ng fungus.
Oo, tama. Pwede mo ilagay sa kuko para mapigilan ang pagdami ng fungus. Parang sundalo na direktang inaatake yung kalaban. Eksekto at bukod sa topical treatments, importante rin na alagaan natin ang ating mga paa. Paano natin alagaan ang ating mapa? Parang ang weird naman nun, parang baby. Haha. Hindi naman ibig mong sabihin dapat panatilihin nating malinis at tuyo ang ating mga paa, magpalit ng medyas sa araw-araw at magsuot ng breathable shoes. Breathable shoes, ibig sabihin yung sapatos na hindi masyadong manit sa pa. Tama, kasi gusto nga ng fungus yung mainit at mahalumiming na lugar, kaya dapat bigyan natin sila ng opposite. Parang giyera, no? Kailangan natin kainin kung ano yung weakness ng kalaban para matalo natin sila. Tema, siyempre, huwag nating kalimutan yung basic hygiene practices tulad ng paghuhugas ng paa araw-araw gamit ang saban at tubig at pagpapatuyo na maigi sa pagitan ng mga daliri. Parang sundalo, ulit kailangan malinis sila para hindi magkasakit. Eksekto, lahat ng ito ay makakatulong para maiwasan at malabanan ng Tony fungus. Maraming salamat sa mga tips. Example na tutunan na yung ngayon ko lang na-realize na hindi lang pala simpleng problema ang tonil fungus. Walang anong man sana ay maapulong ang mga impormasyong ito ninyo isaksaya at sa lahat ng nakikinig. At sa inyong mga listeners, sana ay may napulot kayong aral sa ating deep dive ngayon. Tandaan ang kalusugan ay kayamanan hanggang sa muli.